So, hello guys, it's me, the Story Night. So, ngayon, ang aking adhikain lamang ay doon sa sinasabi na ebidensya isaldi ko na this is to hindi yan ay bakit kailangan pa ng probative value? Ilantara na nga yung ebidensya, yung kagaya ng kay Tatisa na siya yung nag-deliver ng 44th case doon sa for this part kung saan papunta kay Romualdez at papunta sa Malacan.
pag-iingat ng inyong mga ginagalaw o yung mga pinagagawa nyo sa pagkatao nyo bilang isang presidente ng Pilipinas. Paano kayo igagalang kung ikaw mismo bangag ka? Diba? So, ikaw mismo ang nagsisira sa pamumuno ng ating pamahalaan. Paano kita tatawagin presidente? Hindi ka naman karapat. Dapat ang tawag sa'yo, bangag. Sayang lang ng buto ko sa'yo. Mukha lang maharap sa tao, pero ganyan ka pa. Ano akala mo sa sarili mo? Who do you think you are? Masigit ka pa kay Hesus Kristo, na anak ng Diyos? Kung si Hesus Kristo nga ay sinilang sabsaban, anong tingin mo sa sarili mo? Highly superior? Masigit ka pa sa Panginoon? Ikaw ba ang nag-create ng mundo? Matigas naman ang mga mukha niyo. Kung ako lang ang masusunod, kung ako lang ang bibigay ng suggestion ko ang napapataw ko sa inyo, kailangan mamatay kayong lahat. Lahat kayo na involved sa corruption. Kailangan nyo pugutan ng isa-isa. Deserve nyo yun eh. So, diba? So, kailangan magdeklara ng kagaya kay Hitler, yung, diba, yung binumba niya lahat ng, so, dapat ganun. Dapat pasabugin yung Malacanang na para siguraduhin lang na lahat kayo nandoon para mamatay kayong lahat na involved doon. Isiligtas lang si Sarah Bibi. So, yun lang panawagan ko. Kasi nakakaumay, nakakasawa ni. Hindi lang kayo nakakaperwisyo sa buong mamamayan. Sagabal pa kayo sa mga tao na nag-aaral, nagtatrabaho, naghahanap buhay ng marangal. Tapos kayo, anong dinudulot nyo? Palaki lang kayo ng mga itlog nyo, mga kipay nyo, tapos andyan kayo sa Malacanang. Titigas naman ang mga mukha nyo. Diba? Hindi kayo dapat pwedeng galangin dahil kayo mismo hindi kagalang-galang. Paano kita matatawag na president ng Pilipinas kung sarili mo nga di mo nga maayos-ayos? Diba? Tapos sasabihin nyo, probative value, kalokohan yan. Alam nyo pala yung probative value? Hindi dapat ayusin nyo yung panunungkulan nyo bilang isang gobyerno na nanungkulan sa pamahalaan ng Pilipinas. Diba? So, ganun lang yun. Ayaw mo pala bumaba, ayaw mo pala mapahiya, pero pilit ka gumagawa ng isang karumal-dumal na hindi karapat-dapat at hindi ka nais-nais sa mata ng Panginoon at sa mata ng mga mamamayang Pilipino. Diba? Kung hindi ka nahihiya sa ibang tao, mahiya ka sa sarili mong multo. Yan sinasabi ko, mukha lang maharap mo sa tao. Ganyan ka pa. Hindi ka tunay na mayaman. When it comes to mayaman, kailangan ang puso mo is purity, holy, solely, spiritually, emotionally, and then divinely and sacredly heart, and then cleanly, at may basbas mula sa Panginoon. So, kaya ayaw mo umalis dahil gusto mo yung power, gusto mo famous kayo. Sa tingin mo ba, kapag ikaw'y presidente, famous ka? Famous ka, pero yung pagka-famous mo, in a bad ways, hindi in a nice way. Diba? So, dapat ka lang tanggalin na. Hindi mo na kailangan pa umupo dyan. Dahil bangag ka. Wala kang matinong pag-iisip. Pakamatay ka na. Kayong lahat na involved sa mga corruption. Hindi uunlad ang bansa natin pag ang mga mamayan, pag ang mga presidente mismo or ang mga